sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. Yung sunog. Kahit bata, pagmumula ng sunog. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Gusto niyong talakay, napakalawak niya. Maraming mga sangasangang mga aspeto yan. Himay-himayin natin. Simulan natin Hindi sa tayo matapos ng isang araw dyan. Opo, simulan natin, Senador. Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Ang usaping ito? Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyales. Okay, opo. Halimbawa, nung January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, nagngangalang J. Tariela, ay pumunta sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle. Okay. Opo. St. Benilde. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam niyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Okay naman yung magpaliwanag ka Halimbawa, ine-educate mo yung Opo, talaga mga naman estudyante. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Di ba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. China is a bully, sabi niya. Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Nelson? Palagay ko madaling tanggapin ng China yun Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun Tama po. Biski tayo naman gumagawa ng ganun Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform personnel. Isang may rango. Commodore. Kumbaga sa General po yan. Kumbaga sa armed forces, ay kumbaga sa army. General ang katapat General po, yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka Dapat ipinabaya mo na lang sa mga gumagawa ng editorial ng mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi naka-uniforme ka. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs? Department of Foreign Affairs sapagkat kailangan yun Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292. Ito yung ating administrative code na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung sino-sino. Ang gampanin ng bawat tanggapan. Parang yung nakalagay sa Biblia. Opo. Ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, palagi niyang, kasi hindi naman nagliliban sa Hindi pwede maghalo-halo. Yes po.
bawat parte, bawat sangkap ng katawan, Oho. merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, aba, ay talagang idinrawing doon ang function, Oho. ang sagutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy Oo. and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh. Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to. Oho. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may Opo. katiyakan. Depinido dapat, tama. Definido, may Opo. katiyakan, Oho. may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in Opo. everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Kasi, Debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Oho. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Tariela. Commodore. Tariela. Yun ang problema natin. Aha. O paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga O po. maski na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of National Defense. Opo. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Oh. O kaya sa CHED? Ayan, kung higher education, ang naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oho. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung, yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating, yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oho. Magtatao po. Kaya tayo po, dadaan ka lang Medyo may sinyal. Makikidaan po. makikiram Mawalang galang po. na po. Wala naman tao. Miski nga sa punso Bari-bari apo ka niya Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Oho. Naintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na kayo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, ang daming punso sa amin Opo. Akala mo yung pinanatili sa kaisipan na, alam mo, yung sunog, kahit bata pag mawala ng sunog Ay, yes, totoo naman po yun. Oho. Yung bata kasi wala pa siyang
yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Naglalaro siya ng Akala niya yung posporo Oh. pwedeng kiskisin kahit na nasa tabi siya ng ng dayami, di ba? Hindi niya sinasadya yun eh. Wag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Isunog lahat yun, Sen. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko ron sa Senado ay puro bata. Opo. Pero Halimbawa lang po na. Halimbawa pag lang. malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. Opo. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganon ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa na, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At tila yata mayroon pang suhestyon na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sen. Sa halip na humupa ay Yan. lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag eh. Naging maanghang na salita. Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ho kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun eh. tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 eh. Opo. Ang title niya din ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito eh. So kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala namang ganyan. Pagdibatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng kung paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan eh. Ibig mo ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ang tatapang ng mga Pilipino? Yung ba, makukuha ba natin yan? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang naming opisyal lang inyong Persona non grata. Lahat na kami. At handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Aalis na kami. Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinara yung embahada. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede, Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? Nako. O paano? O halimbawa yung kami, pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. O paano yung walang negosyante, walang visa? Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. businessmen, mga negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-export? Paano yung nag-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano gagawin? Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ang mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naalala mo ba nung sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo,